our beloved Boss Mike Cervera. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan, kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Ano naman kinalaman na naman ni Lord dyan? Ha? Si ano talaga? Ano kinalaman? Lahat damay, no? Pati si Lord, dinadamay mo. Lord, ako na po. Mananalangin lang po ako. Lord, ako na po. Awara para kay Pastor Kib. Lord, hindi niya po alam yung kanyang sinasabi. Sana dinggin niyo po yung panalangin para hipuin. Pakihipo na rin. Baka kung ano masabi ko. Pakihipo na rin, Lord, yung kanyang puso para malinis ang kanyang pag-iisip nang sa ganon makapag-isip siya ng tama para hindi madamay ang sambayan ng Pilipino sa kanilang pinaggag. Isama nyo na rin po yung aming dating presidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa paninira at pagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa aming presidente. Sana Lord, wag niyo munang kunin. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ay, nako. Anyways. Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Wala kami pakialam sa sinasabi mo, Pastor. Oo, layo mo na. Diretsuhin mo na. Sabihin mo, Mr. Bongbong Marcos, pigilan mo na lang. Please. Ganon. Diba? Oh. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Wala. Diba? Tingin namin takrot ka. Naloko na. Tingin namin kaya ka natatakot kasi meron ka bang ginawang kasalanan talaga? Naloko na. Diba? Naloko na. Plastic. Hindi na ako napagtrabaho dahil sa'yo eh. Oo. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, Meron ba? Naloko na. walang Panginoon Diyos sa akin. Pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI. At sino pa ang kanilang mga galamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki. Hanggang ako'y naging 74 years old. Hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan. Wala kaming pakialam doon. Bakit hindi mo in-enjoy, di ba? Ito naman si Guzman. Ano yung subscriber? Ha? Hindi na problema. Bakit hindi mo in-enjoy? Di ba? Late bloomer ka kung ganon. Late ka na chumukchak Chinese. Diba? Kaya pag nagpastor ako, dapat kalimutan ng panchichicks, ganon. So, papatotoo ko sa inyo. Diba? Kayo alam nyo, diba? Sinasabi ko. Sabi ko nga sa inyo, totoo ko. Hindi ko pinagkakaila, diba? Sabi nga nung iba, pinakikita ko pa, diba? Kaya kapag nagpastor na ako, Boss Albert, edi, wala na yun. Wala na. Naloko na. Iaalay ko na lang talaga kay Lord yung aking sarili. Ha? Naloko na. Busy pa tayo kay Pastor. Tuloy. Ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo. Pinaparinggan niya ako. Naloko na. Pinaparinggan niya ako. Walang yata si Pastor. Mamaya na lang. Pastor, mamaya, titigil. Pero, gusto ko, pag tinigil ko to, tigil mo rin yung kahibangan mo. Naloko na. Diba? Para match tayo, diba? Sige. Alam mo kasi yung mga binabanggit niya, hindi naman yan yung inaakusa sa kanya. Hindi. Diba?
Wala namang ganyang inaakusa sa kanya, kundi ang inaakusa sa kanya, yun nga daw, yung pagchuchok-chak Chinese. Oo. Meron daw si Amanda. Yun, si Amanda, pastor. Yun yung nagrereklamo sa iyo daw. Oh, meron daw. Oh, 'di ba? Oh, chinukchak Chinese mo. 'Di ba, Mang Kanor? Oh, ano? Kung ano masasabi ko. Ikaw, be alive, kung ano masasabi ko diyan sa ano ha. Init. Ano masabi ko pa inyo? Eat all you can daw. Ay! Sabi dito ni Narcisa, hindi mo nga madisiplina yung sarili, di ba? Naloko na. Sabi ni Nonno Vlogs, 1971, 71 Plaza Miranda bombing, Cebu, prayer rally, February 25, 2024. Alam mo, merong nag-iimbita sa akin kaibigan diyan. Kaper si Lapid, di ba? Faith, Kibs. Huwag naman sana gawin nila na sarili nilang rally, bobombahin para isisi. Yun na nga eh. Marami silang ginagawa, di ba? Meron sila ngayon yung mga pinapalabas, mina-mind condition nila yung mga tao sa pagbabanta sa kung ano-anong mga eskwelahan, opisina, pribado man yan o publiko. Abay, di ba? Ito yun, tingnan nyo mga kababayan, may punto dyan si Nonno, tingnan nyo. Kaya kayo mag-iingat kayo. Kaya tingnan mo na, ginagawa nila, mabahala ang ating maraming kababayan, eh. Tingnan nyo. Nasaan na yun? Eto. Sa Pangasinan at Laguna dahil sa bomb threat. Natanggap ang mga bagong banta isang linggo matapos ang serye ng bomb threat sa mga paralan, ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Sa social media, natanggap ng isang konsehal ang bomb threat sa Mangaldan National High School sa Pangasinan. Nakatanggap din ang bomb threat ang Pangasinan National High School sa Lingayen, kaya sinuspindi ang klase sa lahat ng antas kahapon. Sinuspindi rin ang klase sa ilang paralan sa San Pedro City, Laguna dulot ng bomb threat. Wala namang natagpo ang bomba ang mga pulis sa mga paralan. Napag-alaman po. Ayan na. Kita nyo, mind conditioning. Mga kababayan? So, mag-iingat kayo. Naloko na. Diba? So, ngayon, may punto nga si rito, Nonno Vlogs. 1971 Plaza Miranda bombing, Cebu, prayer rally, February 25. Baka mamaya, ganyan ang gawin nila tas isisi sa ating mahal. Sad, di ba? Alam nyo naman mga utak niyan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kagabi, utak, komunista. Naloko na. Ako po ay hindi nag-asawa. Ano yung hindi mo pinasok? Pinasok mo nga raw eh. Naloko na. Pastor. Lang ya. Pinasok mo nga raw eh. Di ba? Sabi niya, okay. Inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po. Hindi daw niya pinasok, ni maliit na bisyo. Pero si Junjun, paano si Junjun? Pinasok mo o hindi? Naloko na. Pinasok o hindi? Naloko na. Ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming. Pero may inasawa ka o wala? Naloko na. Hindi daw siya nag-asawa. Naloko na. Hindi nag-asawa pero may inasawa ka ba, pastor? Naloko na. Pagkaiba kasi yun, di ba? Naloko na. Babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Ay! Naloko Ang pogi! na. Naloko na. Ang pogi! Ang pogi! Naloko na. Pinag-aagawan.
Sige nga, ano, ang pogi daw niya. Sabagay, pwede na. Go. Tapos na ako'y maghihindi, Oh. mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang Oh. tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Ah, Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga narinig niyo? Naloko na. Sana all! Sana all! Naloko na. Naloko na. Johnson Lu, watching from Los Angeles. Kadiri ka talaga. Talaga? Magsisi ka, Boss Mike. Napakagwapo mo. Paano? Wala kang jowa. Walang jowa, Boss Magstar, ha? Wala. Buti pa si Pastor. Pinag-aagawan. Naloko na. So, alam mo si Pastor, no? Oo. Parang inaamin niya na nga na merong merong nangyaring kalokohan. Kasi pinag-aagawan daw siya, di ba? Kaya nung may nangyari, di syempre mayaman nga, walang asawa, binata. Kaya gusto daw ng mga chika bebe, di asawahin na siya ng buo. Para nga naman pagka inasawa siya, galing din ng palangga, no? Yan yung yung sinasabi niya na yan yung gagamitin niya sa korte. Pinag-aagawan ako ng mga babae na yan. Kasi ang gwapo ko. 'Di ba? Naloko na. 'Di ba? Pinag-aagawan niyo ako eh. Naloko na. Tama daw ng fentanyl yan. Naloko na. Ibang level, ang gwapo ni Pastor. Pogi! So, hindi ito namimilit, ganon. Hindi siya nag-asawa pero nangangasawa. Sabi ni AAA yan, ha? Pastor, binabanatan ka ni AAA. Hindi siya nag-asawa pero nangangasawa. Hindi siya humit-hit ng sigarilyo pero humit-hit ng chupon. Chupon? Talaga ba? Dahil kayo ni Pastor, inggit lang kayo. Siyempre, yung mga vlogger niya, no? 'Di ba? Mga vloggers niya, yung mga sabi na inggit lang kayo kay Pastor. Dahil si Pastor, pinag-aagawan ng chika bebe. Naloko na. Sabi dito, Ilocanong barat, adda harem, Che, hayaan mo sila. Wala kakarapatan maging gwapo, Boss Mike. Ang anak ng... Ano ba yan? Liniwanagin mo nga. Ang hirap yung unawain. Wala kakarapatan maging gwapo. Bakit? Ang anak ng... May ganun-ganun pa. Na alasan na si aka Samuel B. Uy! Di ako makatigil sa kakatawa, putik. Napakomment tuloy si Boss Lorna. Napakagwapo naman ni Pastor. Kaya nga, di ba? No choice daw si Pastor. Pinag-aagawan ng babae. Di ba? In fairness, gwapo siya. Naloko na. Sabi dito, pag-aagawan din niya sa kulungan. Hindi. 74 on dits na, Boss Lord Glenn. Naloko na yan. Siyempre, di ba? Amoy lupa na, sabihin ng mga ni Peryong at saka ni Dagoldon. Di ba? Parang sabi ni INC, parang wala pa siya sa 73. Hindi, bagay, okay lang naman. Inaayos niya lang yung sarili niya. Siyempre, para naman maging maganda sa paningin ng mga manonood. Di ba? Okay lang yun. Parang ako, di ba? Lagi ako kay Doc Lek. Diba? Kay Dr. Lek Guerrero. Yan, ha? At saka kay Dr. Michelle Nunez. Diba? Nuez pala. Sige, tuloy mo. magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi tingnan mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon, binayaran
at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ang kanilang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. And Napilitan! Ano? Naloko na. Sabi dito, Pastor Mike, ilan na disciples? Si JC, De La Cruz, si Papa Trix, si Old School Pinoy. Oh, sino gustong sumama? Sino pa? Maganda ba, Boss Mike? Kaya pala, tinakbuhan niya mga babae na naghahabol sa kanya. Yun na nga di ba? anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Alam niyo yung payak, yung normal lang na bahay, ganon. O, yung parang mga bahay natin, ganon. Ganon, yung sinasabi niya. Sige. Maganda ba, Boss Mike? Oo nga. Sigma, may PC ba kay Pastor Kip? Parang Huy, Boss Eli, ha? Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Ang galing niya no? So, ibig niya sabihin, nabayaran ni Risa. Hoy, Risa, magpaliwanag ka. Naloko na. Kung binayaran mo tong mga to, ha? Naloko na. Grabe, di ba? Ang pogi. Sobrang pogi. Alam nyo, kaysa ikumpara nyo ako, iano nyo akong anak ako sa labas ni Idol. Dito na lang kay Pastor. Di ba? Dito na lang, Tuloy. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ang kanilang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan. Mahal niya tayo. Hoy, makinig kayo. Naloko na. Makinig kayo. Mahal tayo. Oo. Naloko na. Mahal tayo, ha? Sige, tuloy. Nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit. Pakinggan nyo, nagpapaawa pala to. Kaya mahal niyang kababayan, ako'y nagpapaawa. Ganon, ha? Yung ibig niya sabihin. Go. Tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Yun na, yung mga ginagawa na pagtulong, ayan na yung pangano. May ginawa naman ako mabuti. Kaya dapat, huwag niyo akong galituin. Nakagawa man ako ng masama, nakagawa rin naman ako mabuti. Kaya kabayaran na yun. Dos. Naloko na. 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Inamin niya na. Wala na sweldo. Ayan ha. Tama nga naman yung sinasabi pala doon. Kaya lang kasi kung saan mo dinadala yung mga volunteers. Diba? Sabi, sounds ko laong. Diba? At least nakatulong. Diba? Ganyan yung mga katwiran. At least nakatulong. Sigma, humanitarian o inhumanitarian? Bakit natatakot na si Pastor? Kala ko ba makapangyarihan siya? Boss Melinda, ewan ko dyan. Baka hindi umubra yung kanyang kapangyarihan. Parang si Kulaong, di ba? Naligo. Tanggal ang agimat.
Yung janitor mo daw, nirereklamo ka daw, iiyak na yan, sabi. Sige na, iyak ka na, dali, para maawa si, Menandro. Araw at gabi, Mm. sapagat nakikita namin Mm. ang mga kabataang Pilipino. Hindi ko kakayalit to. Hindi ko kakayalit. Hindi ko. Naloko na. Pastor! Pastor! Naloko na. Pastor, dagdagan mo ng emosyon at saka medyo gargar o gurgur dapat yung boses, ha? Para naman medyo kapanipaniwala. Ha? Dagdagan mo. Yung medyo malupit-lupit, ha? Mas malupit. Kasi parang parang napipilitan ka lang. Sabi ni Lord Glenn, at saka ni Ilocanong Barat, tsaka ni Moises Arenas, tsaka ni Be Alive, tsaka ni Sigma, tsaka ni Catherine Galpo, tsaka ni INC. Lalo na si Menandro Nebadura, at tsaka ni Royce Isko Sena. Ayan, Hindi sila naniniwala. Sige, galingan mo, Pastor. Kampi muna tayo. Kampi muna kami. Huwag makikialam. Pasok. Bayan ng mga politikong yan. Yan! Yan ang sinasabi ko! Nagawain. Yan ang sinasabi. Nawala? Kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntahan ko lahat ng aking, inaangkin namin yun kasi malaki ang ganti namin sa langit. Tang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Ayan na. Mahal kong kababayan. Ayan, galingan mo, ha? Ay, biling ko sa'yo. Kasi si Charlie Terry, nakikinig. Tsaka si, sila, Catherine Galpo, sino pa, Be Alive. Maawa sa'yo yan. Si Triple A, di ba? Ha? Nagsiselos na si Kulaong. Ha? Pastor. Galingan mo na. Ayan na, galingan niya na yan. Sabi ni Lord, ayan na, bilis. Light, camera, action. Nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Ang Cut! Hindi ka marunong Naloko na. Kulang Hindi maniniwala si Ninang Lilito Nini sa ginagawa mo. Naloko na. Sige na, galingan mo na. Hindi ako natutuwa. Hindi nakakatuwa. Naloko na. Nandyan na si Boss Rosana Edos Geron. Opo, ha? Ay, nako. Sige, kulang daw. Susan C. Ang panawagan niya ay walang kakwenta-kwenta. Tingnan mo. Hindi mo ginagalingan Game, tuloy. hanggang kagabi na ako saan nagpapalimos. Yan. Pero yung amin pong sinusolicit, Yan. tingnan ninyo Very good. ang humanitarian na ginagawa namin. Yan. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yan. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Yan. Araw at gabi. Konti pa. Sapagat nakikita namin Yan. ang mga kabataang Pilipino. Yan. Pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice. Very good. Yan ang sinasabi ko. Naloko na. Very good. Very good. Leticia Isa. Jeff Valdez. Very good. Diba? Ay, nako. Yan ang sinasabi ko. Okay na kayo? Jessica Balar, ha? Okay na? Okay na kayo? Ilocanong Barat, di ka pa rin okay? Boss Leticia. Okay na? Jeff Valdez, okay na kayo? Sabi ko sa inyo meron ka pa bang igagaling? Naloko na. Ito na, game. Ay, sige. Hindi nangangampanya to. Parang kulang pa rin. Kulang pa rin daw. Dali. Yung speech daw na pang senador, ha? Sige, tingnan natin. Para mapakain sila, mapaaral nang wala pong bayad. Ayun. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, Yan. walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika Yan. at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Yan. Sa paninira, Yan. inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Yun. Naloko na.
Galing. Naipasok mo pa ang ganting pala kay Lord. Galing. Very good. Palak. Oy, asan ka na? Naloko na. Kailangan daw makita yung mukha mo eh. Ayan na nga yung mukha. Oh. Ayaw nga pakita yung mukha. Oh, game. Sige, tuloy mo. Oy! Oh. Ako sa Amerikang yan. Op, tumutulong pa sa Amerika. Teka, nawawala na naman tayo. Oh, stop! Stop. Huwag mo muna kaming pa-stop. I-stopping kita. Gumagaling na. Oh, ayan na, ha? Oh. Okay na eh. Okay na. Naniniwala na sila. Naniniwala na. Pipigayin ko pa. Andali. Tingnan natin kung may mapipiga pa, ha? Pasok. Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yun? Yun naman pala, pastor. Wala na ka na naman. Naloko na. Pastor, yun naman pala. May naitulong ka pala sa Amerika. 'Di ba? Nagpagawa ka ng library. Balik ka na doon. Kayo na. 'Di ba? Kayo na lang muna doon. Kami dito, nananahimik kami. Busy ako kay Kadyot. Busy ako kay Mangkanor. Ay, ikaw pala yun. Naloko na. Uy, dali. Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghimpapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntahan ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang alam mo, mali na yung script natin. Naloko na. Sabi ko. Mali yung script. Oo. Wala na. Palpak na tayo. Hindi naman yan yung inaakusa sa'yo. Yung nagpaaral ka, yung nagpagawa ka library. Ang inaakusa kasi sa'yo, merong di ba? Panggagahasya. Merong mga money laundering. Ganun hindi naman yan pastor Dapat yun ang di ba? Cut daw, take two. Oo nga Bialib, nag-a-adlib ka Wala sa script. Total Diyos ko, ang haba na ng oras natin. Ang haba ng talata mo Talagang binigyan ko to ng pagkakataon. Nireset ko yung date ko. Nireset ko yung mga meetings ko. Di ba? Tapos, magkakalat ka lang pala. Tuloy mo na, pastor. Galingan mo. Mayroong SMNI para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro! At iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko? Sapagkat ako'y living dead na. Wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din. Dali, bakit nauna? Mali! Okay na Okay na, bakit sinigit mo pa? Bakit uuna? Mali! Naloko na. Okay na, di ba? At sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan, tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamatyan ni Rizal, nila Bonifacio. Gayon, press conference. Very good. Very good. Diba? Very good. Ang galing. Diba? Sabi ko sa inyo Yan, dapat ganyan. Nakabawi ka. Nakabawi. Diba? Boss Winnie Palad? Nakabawi. Okay. Kadiwa ka pa pala. Diba?
Sino? Oh, lokal ng Mandaluyong. Oh, 'di ba? Oh, shoutout sa mga kapatid natin sa INC. Oh, game. Ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamatyan ni Rizal, nila Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos, appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang Kariyan. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Wala nang kwenta. Wala nang kwenta. Naloko Wala na. nang kwenta. Yun ang ending. Wala nang kwenta. Oh. Anyways, mga kababayan, wala nang kwenta at nangangati yung kampera ba? Gagastos ako. Wala nang kwenta ka! Oh, wala na. Anyway, mga boss, huwag nating tapusin. Yun na yun. Tapos, wala nang kwenta eh. Yun yung ending. Wala nang kwenta. Meron nga ginawang background ng kapilya. Oh, game over na. Oh, ha, mga boss. Ay, nako. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amanda ko ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.